Isang negosyanteng lalaki ang natagpuang wala ng buhay dahil sa tinamong nitong saksak na nakahandusay sa isang liblib na lugar sa Pook Molasis, Barangay Bubog, San Jose Occidental, Mindoro. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Maymay Store, ang tindahang swak sa inyong budget. Para sa mura at quality na bigas at iba pang pangangailangan ninyo, mabibili ninyo ito sa Maymay Store. Matatagpuan sa palengke bago pumasok sa dating Magsaysay Terminal, Public Market, Barangay 4, Poblacion, San Jose Occidental, Mindoro. Tandaan, Maymay Store. Ngayon sa detalye ng balita. Natagpuan noong Huwebes, Oktubre 5 ng gabi ang wala ng buhay na kinilalang si Gilberto Baluarte, 48 taong gulang, may asawa at 3 anak at residente ng Barangay 3, Poblacion, San Jose Occidental, Mindoro. Ang kulumpon ng mga dahon at sanga ng punong kahoy ay bilang tanda na kung saan nakita ang nakahandusay na katawan ni Gilberto Baluarte. Ang pook na ito ay kung tawagin ay Sitio Molases, Barangay Bubog, San Jose Occidental, Mindoro. Ayon kay Bubog Barangay Captain Don Aris Espiritu. Sir, kasi po yung tao na victim, hindi po taga rito. Taga Barangay 3. 3 Poblacion. Poblacion. So, nung nangyari po yun, agad-agad na yung mga tanod ko, tumawag po kaagad ng mga pulis. So, mahirap naman nung namin galawin. So, dapat, sabi ko nga, tawagan ng istasyon para sila ang tumingin doon sa victim. So, agad-agad naman pong dumating ang mga pulis. So, pumunta ho doon sa area. So, mamaya-maya, kasunod na rin yung ambulance at saka yung kumukuha ng mga ganyan, mga pangkay. So, yung victim po ay hindi taga rito eh. Anong pangalan po noon? Ang nakalagay po doon sa blatter, Gilbert Baluarte. So, yun ang nakuha ng mga tanod ko. Tsaka nakasakay po yun sa NMAX. Okay, sa motor, nakamotor siya. Naka-NMAX siya. So, ayon nga sa kwento ng mga tanod, medyo malayo siya doon sa doon sa motor niya. Hindi ko, baka ito ay malamang, baka nakakwentuhan niya siguro o kasi yung NMAX niya naka-side stand pa daw eh. Ibig sabihin nakatigil, nakatigil. Umiilaw, sabi ng mga tanid ko. So first time ito sa inyong lugar? Doon, wala naman po kasing nangyayaring krimen doon sa lugar na yun. Saka ultimo, parang yung lugar na yun, zero crime. Ultimo mga tao doon dahil magkakakilala nga sila. So, wala namang problema doon sa lugar na. Saka ito nga ang sinasabi natin victim, hindi taga rito. Hindi taga rito. So walang business siya dito, no? Wala po. Walang to dito. Hindi ko rin alam kung bakit nandun siya sa lugar na yan. Ayon naman sa may bahay ni Gilberto Baluarte na si Jennifer. Paano po ang nangyari at nakarating sa inyo yung balita na yung inyong asawa ay nandun nga sa bubog? May nagtawag po kasi. Pauwi po kami galing bukid po kasi. Ngayon, pauwi na po kami. Mayroong dumaan po na kaibigan po namin. Galing po dito sa bayan na nagtatrabaho po. Nung nakita niya po, yung motor lang po na nakasignalize lang po. Hindi niya po unang nakita yung asawa ko. Tinignan niya po ng mabuti kasi kilala niya talaga yung motor namin. Nakita niya na lang po yung asawa ko na nakadapa ko. Kaya tumawag po siya sa isang kaibigan ko kasi wala po siyang number ko. Yung kaibigan po namin na yun, siya po ang tumawag na yung asawa ko daw po na saksa. Kaya po, nagsabi po ako sa mga ate ko na kasi po, maputi po kasi ang daan. Kaya sabi ko po sa ate ko, mauna kayo doon, dalhin niyo yung tricycle, ikarga niyo sa tricycle at makikita-kita kayo sa district. Pero hindi ko po alam kasi na gano'n talaga ang nangyari sa kanya. As in ganun. So, akala nyo lang, saksak lang po. Buhay pa. Kasi assuming natin po sa hospital. So, ano ang nangyari po nung makita po ninyo? Huli na po kasi ako. Tumawag po ako ng pulis. Opo, ng barangay tanod po ng Bubog tapos ng pulis ng PNP. Ayun po, pumunta po kami. Tapos yun nga po, masakit po sa akin. Opo, totoo. Ano po ang sa palagay ninyo ang dahilan kung
bakit ganito po ang nakursunadahan, ganun po. Hindi ko rin. Anong idea po niyo? Wala rin po. Kasi yun lang nga daw, critical nga daw talaga dyan. Yung lugar na yun, nung pinuntahan ko yung lugar, talaga namang critical, inikot ko kanina, talagang medyo, maski ako matatakot kung ako'y dadaan doon ng 10 oras ng gabi. Anong oras po nangyari yun? Mga 6:30 po. Medyo padilim na rin yun, ano po? Malimit ba doon dumadaan yung iyong asawa? Opo. Talagang ano na niya? Opo. Yun ang talagang pag-uuwi siya, yun ang daanan. Opo. Minsan po umuwi po siya ng 11 ng gabi. Doon din dumadaan. Opo. Pag hindi po maganda ang kalsada, saka po siya nag-highway. Aywan po ng time na yun. Alam niya namang, ako po, pinagbawalan niya doon magdaan kasi mahirap nga daw yung daan. Sa kotse, Opo, hindi po talaga pwede dahil number one, sira o yung bakal. Kaya sabi niya sa akin, huwag ka doon dumaan. Ayun, noong time po na yun, bakit siya dumaan doon na mahirap naman po yun. Ay kasi noong pinuntahan ko, inikot ko, talagang mahirap para sa 4 wheels. Pero maski nga motor, medyo mahirap At saka delinquente yung lugar. Dahil nakita ko yung lugar na walang katao-tao walang bahay na ano. Doon talaga siya dumadaan. Pero wala kayong na sa inyong pakiwari na hinala o man lang na kutob na may kagagawa nito? Wala naman po. Kasi lagi naman po talaga siyang ganun po. Minsan po, madisgrasya nga po siya pag-uwi niya po dito. Tumba po ako, ganun lang sabi niya. Umaga ko na lang po nalalaman. So, anong panawagan po ninyo? Kung sino man po ang nakapatay sa asawa ko, sana mahuli. Ayon din sa bunsong kapatid ni Gilberto Baluarte na si Glenn. Ano po ang nalalaman nyo? May idea po ba kayo na tungkol dito sa nangyari sa kapatid mo? Wala naman po akong kasi po bihira naman siya po sa bahay. Wala namang binabanggit sa akin tungkol sa kanyang kung may problema siya. Wala naman po siyang ninadaing na gano'n. Basta po pupunta siya doon, kwento-kwento lang. Parang wala lang yung magbabanding-banding lang kami. Ano ba ang ng kapatid mo? Ito ba ay sa kanyang mga kasama? O paano pagkakilala po sa kanya? Okay naman po siya makikita sa tao, makisama sa mga tao. Hindi naman po siya taong yung mahirap pakiusapan, ganyan. Kung may magpa sa kanya, siya naman ay tumutulong sa tao. Wala kayong idea na itong nangyari to sino pinagsususpetsahan? Wala po kaming idea kung ano ang Talagang labangan lang siya. Labangan lang po. So, anong mensahe po ninyo? Sana po bigyan na siya ng hustisya para tahimik na rin kami. Ganun po, para bumalik na aming aming pamumuhay. Maging normal ulit. Sakit talaga ito, no? Opo. Masakit talaga. Bigla po kasi. Panganin. Dalawa lang kayo Opo. Saka, hindi na kami nakapag-usap nitong kailan. Bihira na po siyang umuwi doon sa amin sa Santa Teresa. Wala ba siya yung, di ba may mga ganito na premonition o nagpaparamdam, mga ganon? Yung mga araw ko na yun, parang balisa ako na hindi ako Opo. Tapos lagi ko siyang, lagi akong tumitingin sa gate sa bahay. Lagi ko siyang hinintay na bakit hindi siya pumupunta doon sa amin sa Santa Teresa. Kasi pag pumupunta sa bukid niya po sa Sibalat, dumadaan yan doon sa amin. Tipil lang kami doon kung kamusta na aming kalagayan, kung ano. And ito po mga nakaripas na araw, kasi nga po, naintindihan rin namin siya, busy nga siya sa bukid sa Disig, sa pagtatanim ng sibuyas. Pagtatanim ng sibuyas at ano pa po ang niyan? Sibuyas at? Sibuyas po, tsaka palay. Palay, yun ang pinagkakabalan niya. Yun ang pinagkakabalan. Kasi yun na nangyari. Tapos minsan, pumupunta siya ng Kaluya, yung sa kanyang kakilala niya na amo niya. Doon siya nagbibigay ng bibiyahe. Yung bibiyahe. Minsan may mga paninda po yung amo niya doon. Siya ang natasang magdala doon ng mga pinamili nilang dito sa Lasal. Yung mga grocery. Kaya ang inutusan. Tapos dadalhin. Dadalhin po. So, talagang wala kayong alam kung yung sa nangyari sa kanya. Wala po kasi bihira naman ako pumupunta doon sa kanila sa D6. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari doon, kung ano sitwasyon. Samantala, ayon naman sa investigation unit ng San Jose Municipal Police Station na patuloy pa rin ang kanilang isinasagawang investigasyon sa naturang pamamaslang. Ito ang balita, Marraro at your service. Kayo'y nakikinig kay Marraro at your service.